Okay, hello Virgo. This reading is para sa no? It's about sa persons mo at ang energy mo rin. So, pasensya na po kung medyo mahina ang boses, no? Pilitin po natin makakita natin what's going on. Hmm. Marami pong salamat sa patuloy na nanonood sa ating mga member. Thank you so much. Tingnan natin what's going on kay Virgo. Itong February 2 to 28 po, no? Tingnan natin. Oh, somebody seducing you, no? Parang may date ka, makikipag-date ka. Or sabihin natin, meron kang, meron ding, pwede rin sabihin natin to, may temptations ka, no? Parang may nangaakit sa'yo. Kung lalaki ka, parang may nangaakit sa'yo, babae, it doesn't matter, no? Basta energy. Parang may nagkakagusto din sa'yo. O may gusto kang akitin, Virgo, tingnan pa natin. Wow, wedding ring, union. Mayroon, some of you may magpapakasal, ang, meron yung relationship, parang go into a higher level, no? Ano pa natin, what's going on, or baka may mag-propose din sa'yo, no? The runner, fear of intimacy. Bakit natatakot ka makipag-intimacy? Yung persons, medyo parang gusto mong tumakbo. Or sabihin natin parang no, hindi mo mahal itong magpro-propose sa'yo o hindi mo gaanong gusto rin ito, Virgo. Or ayaw mo pa, hindi ka pa ready siguro sa sa isang responsibility na nakikita natin dito. Na parang natatakot ka, you're not ready yet. Yeah, nakikita naman natin dito. Stable naman, security, may growth ang iyong relationship. Ito nga siguro baka yun na nga yung relationship mo na baka you're going to a higher level o sabihin natin magsasama na kayong dalawa or sabihin natin magkaka-baby kayong dalawa, parang ganun po, no? Medyo kinakabahan ka. Ayan, kasi nga outdate thinking ka. So dapat do not afraid of changes na nangyayari sa buhay mo, no? Pero may takot ka konti. Parang you're not confident enough sa isang papasukan mong sitwasyon, no? So more, Virgo. Naririnig niyo po ba? More? Okay, so tignan muna natin ang feelings niya sa'yo. Of Cups. Parang ito yung sabihin natin, may naaalala siya. Some of you din may reconciliation or sabihin natin meron someone from your past is coming back to you. Sabihin natin this is also forgiveness and reconciliation. Cups. Parang may naalala siya, yun nga, good old days, naalala niya. Some of you is, kaya rin, sabihin natin, no, ulit kung may video kayo dati, inuulit yung panoorin, kung may picture ka sa kanya, pinapanood niya, tinitignan niya, no? So, parang, nire-replay niyo yung events ninyong dalawa, no? Validated by the Six of Cups. So, yan ang feelings niya. And then, sabihin din natin, basta sabihin natin, nagde-daydream din siya, no? So, parang ang Six of Cups,
sabihin natin, iniisip niya lahat, no? Plus more. Ayan, may 8 of Wands. Feelings niya sa'yo, parang ang bilis reconciliation, he wants to make an actions. 8 of Pentacles, so tingnan naman natin ang intentions niya. Ang intentions niya is 10 of Wands. Mabigat, no? Na responsibility. Oh, talagang siguro nga meron kayong papasukan ng isang responsibility na medyo kinakatakutan mo, Virgo rito. 10 of Cups, ang outcome. Maganda, Chariot. Din natin siyempre ang challenge. Magandang outcome. Parang after ng hardship, sun right away ang lumabas, no? So makikita mo ang feelings niya sa'yo dito is 8 of Wands, 6 of Cups, and 8 of Wands, no? So ito nga yung parang naalala niya yung good old days ninyo, invalidate ng old soul dito. Ang feelings niya sa'yo dito yung parang hindi lang siya basta yung sinasabi natin na nakaupo at nagde-daydream din. May halo siyang excitement sa 8 of Wands dito, no? Ito rin yung para sabihin natin na nagmamadali din siya na ayusin o i-work out ang connections ninyong dalawa. And you have the 8 of Pentacles dito. Parang, kumbaga, inaayos niya and willing siya na i-put to work ang inyong relationship. Kasi ito yung 8 of Pentacles kasi nagpapakita na willing siya na makikooperate at pag-aralan kung ano ang kulang, kung anong dapat sa inyong relationship. Kumbaga seryoso siya pagrerehan ng relationship. So, sabihin natin sitwasyon ninyong dalawa para maging maganda uli, no? He's really willing to work out. Parang sabihin natin, minamaster niya, gusto niyang i-master ang how to deal with you, kung ano yung dating hindi maganda, no? Kaya parang iniiskan niya kung anong dapat tanggalin din kasi nga to may old school tayo, if we will connect this one, kumaga kung dati is panay-away kayo, ngayon parang ngayon he realized something na is meant to you at na-excite siya na gawin na maayos ang inyong relationship dito, Virgo. So, nakikita mo ang intentions. You have the 10 of Wands and the 7 of Cups at Chariot dito. So, medyo, kung makikita mo, no? Medyo mabigat ang nararamdaman niya. Kasi nga, because of the 10 of Wands dito, no? Parang kasi feeling niya na medyo na-overwhelm siya, medyo sa pagod sa sitwasyon. So, marami siyang options, no? Halimbawa, yung what if, kung ano yung iniisip niya because of the 7 of Cups. Sabihin din natin, baka marami rin siyang plano sa inyong dalawa, no? Kaya medyo na-overwhelm siya, na medyo hindi niya alam kung paano niya sisimulan because parang napakabigat ng sitwasyon ninyo o gusto niya siya yung no? Kaya may runner dito tayong nakikita, parang fear of something, parang very intensity sa kanya, parang gusto niya mag-plead din sa 10 of Wands na to, sa sitwasyon, sa nakita napakabigat ng nararamdaman niya. Yung pagiging overwhelmed niya with the 7 of Cups dito, medyo no? Medyo yun yung ang kinakatakot din niya. Pero minsan baka rin nalilito siya, no? Pero ang main goal niya is Chariot, na i-overcome ang pagod na yan. Siguro din sa mga sitwasyon na nangyayari rin sa space niya, sa trabaho siguro, sa own family niya. And then when it comes to yun, nadadala, medyo na-overwhelm siya, pagod, marami siyang gustong ipatunayan sa iyo, hindi niya magawa. Pero ang main goal dito, napakaganda rin, ang intentions niya na may overcome ang pagod na yan. Gusto niya mag-take control at ituloy yung laban kahit mahirap. Ibig sabihin, desidido siya na mag-move forward ang inyong relationship.
no? So makikita mo rin naman dito ang challenge dito is ang ano, no? Ten of Swords and Sun. Ten of Swords and Sun ang challenge. So ito yung pinaka-interesting na part. Ang challenge nyo yung sabihin natin, yung pait ng nakaraan. No, ito nga because of nakita natin yung Six of Cups. Medyo hindi sabihin natin hindi perfect din ang nangyari sa inyo dati, pero ngayon he's improving, no. Siguro na pagnilay-nilay na ikaw pa yung gusto ko. Pero ang challenge niyo ito dapat ito yung pinaka-interesting part na yung pait ng nakaraan and ang Ten of Swords dito ito yung tungkol sa may mga betrayal sigurong nangyari o yung feeling na wasak ka na kahit andyan nga yung sun na happiness and positivity. So, ang challenge ay kung paano maging masaya ulit kayo pagkatapos ng isang masakit na ending. So, sabihin natin, nahirapan kayo i-let go ang trayuma para tuluyang mag-enjoy kayong dalawa. No? Either ang persons mo o ikaw, something from the past din na siguro medyo naka-attach pa rin siya or na-stuck siya sa kanyang nakaraan dati na kailangan i-heal para makuha ang liwanag at ang patuloy na kasiyahan ng sun. No? So, kung makikita mo, ang sun kasi is parang sabihin natin happiness para maulit parang rebirth or reborn ng inyong relationship sana. No? So, ang nakikita kong sigurong challenge, ito yung magandang sign din na Ten of Swords. Ito yung lowest point o yung sabihin nating sugat sa nakaraan ninyong dalawa. No? Mayroon kayong nakaraan dati na dapat i-heal. No? Meron kayong kailangan niyo ng conscious effort na mag-heal ang inyong relationship. Hindi lang basta paglimot, kundi pagtanggap din na tapos na yung masakit na phase na yan at ito ready na uli kayo sa new beginning. Kumbaga i-restore niyo yung faith niyo, no? Dati ninyo siguro nawalan kayo ng tiwala sa isa't isa. Maaari rin yan nung nakukuha ko na parang or sabihin natin sa sitwasyon dahil sa past pain, no? So, magkaroon kayo ng hope again, no? Magtiwala kayo na this time it will be different at it will gonna work out. And nakikita naman natin ang feeling niya sa'yo, excited siya to work it out at hindi niya na parang minamaster niya na ang inyong relationship, no? Kumbaga hindi lang ikaw ang kikilos, pati siya din, no? Talagang nakikita mo naman dito sa Eight of Pentacles, yan, he will work it out. Ayan yung maging tapat din kayo at open, wag niyo nang itago yung mga nararamdaman ninyo, no? You need to speak up. Ang pagiging vulnerable kasi yun yung magpapatibay sa inyo eh, no? So in short, ang paraan para hindi na kayo multuhin ng inyong nakaraan ng Ten of Swords dito ay ang pagyakap sa healing o ang pagyakap sa nakaraan. Huwag kayong matakot na i-let go or huwag kayong matakot for a changes. Magsimula ulit ng may malinis kayong sa loobin sa isa't isa or nararamdaman sa isa't isa. No? Maganda. And then, kita mo naman ang inyong outcome. If that things happen, ang outcome mo, meron kang justice. You have the justice here. And Four of Swords. Pinarify din ng Four of ano, no? Four of Pentacles dito. Ito yung outcome, yung hindi fireworks, kundi balance, no? Ang because of the justice. Pagiging quiet muna ang paligid ninyo para makapag-isip. So, ang Four of Pentacles naman yung nagpapahiwatig na magiging protective kayo at kung anong meron kayo. No? So, it's very stable energy pero ingat lang kasi baka maging masyadong close off o takot kayo mawalan sa isa't isa din. No? So, try to breathe a little bit. Yeah, meron tayong nakikitang rest period dito sa iyo, no? Na energy rito. Pero which is good thing dito na is ano, no? Balanse. Walang nag-overpower inyong dalawa. After na siguro itong challenge mangyari sa inyo, everything will gonna be fine sa inyong relationship. No? At baka yun nga, baka excited din siya. Some of you na hindi pa siguro kasal, baka mag-propose siya. No? Parang devoted na siya sa iyo ngayon, no?
Tignan nga natin ano 'tong attractions. Ito siguro yung past ninyo siguro dati na mayroong nag-third party siguro. Ayan 'no, he is willing to actually na maano ka, na very proud siya na talagang ipapakilala ka rin sa ano, parang he's very proud being with you, 'no? Ayan, he is starting again to make an actions with you. So ang tower na 'to, it's inevitable, kailangan mangyari para sa magandang ano, para sa inyong magandang union, 'no? Para nga dito sa na china-challenge sa inyo para sa inyong new beginning na magsimula kayo na malinis ang kalooban, parang clean slate, walang mga pride na mangyayari, no? Dahil kita mo naman, he is very proud of you at ipapakilala ka sa buong mundo nito. Kumbaga, he is very happy na to build a foundations to you again, no? Yan, kasi kumbaga itong tower na to, it's not lost actually, no? Dito nagkaroon kayo ng hindi nyo ni-resist ang changes din na nakikita natin. Tell us more. Ayan, what is the another outcome here is the Ten of Pentacles. No, talagang your relationship is going into higher level of commitment then. Hindi lang yung love but balance, no? As I told you, balance, no? Andiyan dyan yung abundance din ninyo, career, finances, and also a happy family. Ito rin yung magiging outcome ninyong dalawa, no? And you know anong nagustuhan niya sa'yo? He find you very confident, no? Gusto niya ang passion, energy mo, no? Yan ang parang he find you na kahit saan kayo magpunta, talagang he's very proud of you. Parang he feels Virgo na ang taas-taas ng noo niya pagkasama ka niya, no? Because of your glimmering passions and adventurous energy. So expect din na may i-offer siya sa'yo or sabihin natin, the Knight of Pentacles dito, ito yung, yes, medyo dahan-dahan ang approach niya, pero sigurado may actions. But this is the Knight of Pentacles, pinakamabagal na energy, pero very reliable, very, kumbaga, mapapatunayan niya na magbi-build kayo ng slow but surely na relationship, no? Yan. Wow naman. So, tingnan pa nga natin what's coming towards you. Pa po ang paparating sa kanya? February. Ang paparating? February. O yung hindi alam na paparating yung February Spirit Guide kay Virgo. Talagang may wedding, may kasalan, o may nag-propose na ba? May wedding, some of you magpapakasal na, or some of you, at sinasabi rin na ang relationship na to, itong February energy na to, can lead into a wedding, into a higher commitment. Pinatunayan ng wedding ring dito, no? Ayan, kinikonfirma ng Romance Angel na itong relationship na to ay potential at may kasalang magaganap, kaya wag kang tumakbo kung sino ka man na gustong tumakbo na medyo takot or sabihin natin na Virgo na medyo hindi confident sa sarili, no? Do not worry because nakikita naman ng secured and stable naman kayo. You're very grounded ang inyong pagsasama. Or kung hindi pa kayo nagsasama, yan ang maaring mangyari na very grounded. Huwag niyong katakutan ang new responsibility. Kung some of you magkakaanak, no? This is the wedding, no? Makikita mo, mauuwi sa wedding yan. Ang energy darating ng February sa inyo, itong February, no? Alright, so tell us more, ano pa po ang paparating? Itong mga nararanasan nyo, no? Kahit ano pang may mga challenge, yung challenge ng sun and na iwaglit ang nakaraan, no? Will lead to a sun, positive, the wedding talaga ang kasunod, no? Hindi ko sinabing papakasal ka agad kayo ng February, maybe some of you magpapakasal din ng February, no? O yan, that's nice. Ayan, pero pay attention din sa red flag, no? The suns are cautioning you. Parang some of you din naman, baka sinuseduce ka lang. Hindi ko sinabi sa ibang story din to. Some of you na ito may nakikita tayong seductions, yung pala may third party rin involved, no? Or maybe ito yung nakaraan na dapat din tanggalin. Pero mag-ingat sa red flag po, no? Meron din tayong yan, baka meron din kayong seductions na mararanasan, baka mag-build ng third party, ha? Tell us more. May tuksong darating sa'yo, no? Virgo. O sa persons mo, Virgo.
Give your love a chance. Ayon. If ever that's happened, still give your relationship a chance, no? Work on your partnership ang sinasabi dito. Tuloy try to cooperate din sa pagsisikap ng persons mo. The energy can change po, no? It's either ng energy mo makuha ko o energy niya ang makuha ko, or energy mo rin ang nakukuha ko. Pwede kayo mag-swap energy. Pero ang sinasabi rito, in this incident, na you need to work on your relationship. Or sabihin natin, baka gusto mo na rin, some of you, yung mga hindi pa nagkakaroon ng kapatawaran, ito na sinasabi ng Romance Angel, ito na nga siguro yung sinasabi kong someone from your past is coming back to you. Maaring some of you na maaring may makipag-reconcile sa inyo, no? O babalik sa pamilya because we've seen the Ten of Pentacles. Ito, gustong bumalik sa ano, ikaw pa rin na masusunod. You have your own free will. Pero ang sinasabi ng Romance Angel, maaring totoo na tong persons na to, hindi na siya ulit tatakbo sa isang responsibility. Parang this persons wanted to build a strong relationship din sa'yo, no? Virgo, as more, pa po ang paparating. So, may manghihingi ng tawad din, no? Para i-work on ang inyong relationship. Ngayon, Virgo, ang sinasabi sa'yo ni Romance Angel, itong February, you deserve this love. Itong kasiyahan na mararamdaman mo itong February, you deserve that, no? And Cupid is always focus on that persons, no? Para hindi siya mapariwara or ano. So, you are very lovable, Virgo, this February also. O, some of you, new love is coming, no? Sa mga single, ayan, new love is coming. So, paghandaan nyo yan, a new persons, merong nagkagusto sa'yo. So, ibig sabihin, baka may secret admirer ka, no? Maaring it will lead to a new relationship this February, especially sa mga single. Some of you, ibang lahi, no? Maaring ibang culture din. So, this will affect the relationship. Maaring ngayon siguro meron kayo medyong disagreement na hindi nagkakano because nga intindihin mo daw, sabi ni Romance Angel, because maybe iba yung paniniwala ninyo. Not only a religious belief, this is also siguro ibang lahi din siguro ang persons ninyo, no? Yan. So, yan pa natin. Else, ancestor guides, actually, parang alchemy kayong dalawa, no? Parang may soul connections talaga din kayo. Persons na yan, meron din talaga kayong union na magaganap. Talagang merong wedding, no? Merong reconciliations na mangyayari. Fulfillment, ayan. So, this gonna be parang soulmate connections, mapuful, no? Kasi mauuwi sa inyong pag-union, sa inyong pagsasama. Maganda siya. Nice. And that I think your soul is calling you for soulmate. Bigla siyang tumambad sa akin, no? Calling your soulmate, your prayers, no? Some of you, Virgo, tinatawag nyo talaga rin ang inyong ano. And baka he will manifest, maari siya yung new love sa mga single, maari siya yung mga new love ninyo na darating sa mga single, sa mga current relationship na baka that person also is your soulmate, no? Or this is also a good timing to do some affirmations. Itong February is a good timing para to do these affirmations and mag-visualize kayo, no? To manifest your soulmate also. And then, talagang may engagement tayong nakikita, oh. At some of you din, merong nagaano, someone is revealing his intentions towards you. No? So, ayun nga, give that person a chance din siguro kasi kinikilanan ka. Some of you na sinesearch kayo sa social media. It could be yung ex na gusto makipagbalikan. Sa mga nag-aantay ng new love, ito nga, try to manifest him ng February. And because it's, makita na, because si Cupido, no? Andiyan dyan ng mga Cupido, nag-aaligid-aligid, no? Pinapartner talaga kayo. And February is the right timing, no? It's worth waiting din. At go ahead, express your love.
and make a romantic gesture din. Pag nagparamdam na sa'yo, go ahead, no? Why not? No? Because you deserve love, ang sabi dito, Virgo. This is nice reading, actually, no? Ayan, sana na-enlighten kita, Virgo, at nagkaroon ka ng idea or sabihin natin, sa iyong sitwasyon, itong February 10 to 28, no? Maging gabay sana sa ito, no? At pahingin naman po ng like and hype dyan, and marami pong salamat sa mga nag-share ng ating video po, no? Thank you so much din po sa mga nagsusubscribe, at kung hindi ka pa po subscribe, no, support nyo na lang po. Please help our channel to grow. Ayan. Thank you so much and God bless you po. Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way to nurture yourself and bring a little more peace into your life. We all struggle with our own issues, self-defeating patterns, and conditioning, all of which color our views of ourselves and the world, whether we're aware of it or not. Add in the chaos of modern life, and it makes sense that you might not know what to do, where to turn, or even what's holding you back. But what if you had a tool that could help you not only relieve stress and anxiety, but also help you focus on self-care and get clear on what blocks your way to living the life you truly want and deserve? In HAR, everything will be revealed to you. In HAR, you will be inspired, enlightened and empowered. Mahal kong kaibigan, naranasan mo na bang mapagod, nasaktan, o nawalan ng pag-asa na alam mong may kailangang baguhin, ngunit hindi mo alam kung paano mangyayari ang... Dear friend, have you ever felt so stuck, hurt, or hopeless that you knew something had to change, but you didn't know how things would work out? A time when you could have really used more insight and guidance, or at least a new way